Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa lupain ng mga demonyo, kung gusto mong maging may kakayahang subordinate ng ibang tao, kailangan mong harapin ang higit pa sa mga simpleng paghihirap sa pag-iisip. Matalino ka, mambola ka, baka maranggo ang mga ito sa sangkatauhan. Ngunit sa lupain ng mga demonyo, maaaring umiiral ang ganitong uri ng sitwasyon, ngunit ito ay talagang bihira. Karamihan sa mga tao ay kailangan pa ring umasa sa kanilang sariling malakas na lakas. Ito ay halos ang kaso sa espesyal na sugo at isang grupo ng mga kasamahan. Ang lakas ng ilang tao ay halos lahat top-notch. Sa ilalim ng kombinasyon ng malakas at malakas, natural na hindi dapat maliitin. Kahit na si Han Sanchen ay kasing lakas ni Han Sanchen, kahit na pagkatapos ay engkantado, si Han Sanchen ay kailangang agad na umatras mula sa masaker at direktang makitungo sa ilang tao. Mula sa sentido komon, dapat pansamantalang magretiro si Han Sanchen, pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahusay na pagpipilian ng hindi nalalaman ang mga detalye. Ngunit si Han Sanchen, na sinapian ng Diablo, ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pagsuko, kaya dumiretso siya upang salubungin siya sa mismong lugar. Han Sanchen, matapang ka talaga. Sa pagharap sa atake nating 8, hindi ka umatras kundi umaban. Hinahangaan ko ang katapangan mo. Gayunpaman, ang mga matatapang ngunit walang plano ay laging mandirigma lang. Kailangan mong ipaglaban ang iyong sarili, bayaran ang halaga para sa kanyang kawalang ingat. 8 Diablo laban sa langit. Ang espesyal na sugo ay umungal ng galit, at ang 8 master ay agad na lumipad upang kumilos, at sa isang paggalaw pagkatapos, ang 8 ay bumuo ng kanilang sariling porma sayon. Kakaiba ang porma sayon, parang chismis pero hindi chismis, parang alips pero hindi alips, parang normal lang, pero may konting kakatwa. Bago makapag-react si Han Sanchen, bawat isa sa 8 tao ay direktang inatake si Han Sanchen sa pamamagitan ng pag-atake. Nang tumangala ang mga tao sa lupa, nakita nila ang 8 sinag ng liwanag na nag-uugnay upang bumuo ng isang sinaunang totem. Oo, ang 8 demonyo. Paano kaya? Ang 8 Devils Against the Heavens ay isa ng batas na hindi nakikita ng mga demonyo. Ngayon, paano ito muling lilito? Ang mga mag-aaral ni Luo Jin ay puno rin ng pagkabigla, at hindi niya matanggap ang mga katotohanang nasa harapan niya ng ilang sandali. Ang 8 Devils ay laban sa langit, isang sinaunang pamamaraan. Usap-usapan na sa panahon ng labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, ginamit ng 8 tagapag-alaga ng mga Diyos ng demonyo ang pamamaraang ito upang laging sumama sa kanila. Ang pamamaraan nito ay nabuo sa pamamagitan ng isang tiyak na imprint ng sinaunang lahi ng demonyo, kaya sa tuwing ilalagay ng gumagamit ang pamamaraang ito, ang imprint ay maaaring ma-activate kaagad. At ang markang ito ay napakalakas. Ang tanging kawalan ay mahirap mapalapit sa kalaban gamit ang mga karaniwang pamamaraan, kaya ang paggawa nito sa kasanayang ito at pagbibigay nito sa 8 tagapag-alaga ay maaaring ganap na maiwasan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Kung wala ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, ang imprint ay madaling makalapit sa kaaway sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga kasanayan at porma sayon, at maaari din itong i-maximize ang kakayahan nito. Sa view ng pangkalahatang kapaligiran, ang site na ito ay maaaring sarado anumang oras, mangyaring lumipat sa permanenteng source replacement app, oneyuanap.com sa lalong madaling panahon. Ama, gaano kalakas ang marka? Hindi maiwasang magtanong ni Luo Yinger. Gaano kalaki ito? Bahagyang nagulat si Luo Jin, walang sino man sa mundo ang nakakaalam ng sagot. Umiral ito noong unang panahon, at nawasak din noong unang panahon. Paano malalaman ng mundo ang kapangyarihan nito?
Kahit na hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata ngayon, iisipin ni Luo Jin na isa lamang itong hindi mapagkakatiwalaang alamat. Walang sino man sa mundong ito ang nagpatunay sa pagkakaroon ng sinaunang panahon. Bagaman maraming sinaunang alamat at sinaunang bagay sa lupain ng mga demonyo. Kung taglay man ni Han Sanchen ang masamang matako, o ang palakol ng pango na sinasabing hawak niya, lahat sila ay sinaunang bagay. Gayunpaman, walang ganoong record sa totoong kasaysayan ng ating 8 Directions World. Ang alam lang natin ay bumaba ang tunay na Diyos at binuksan ang mundo. Maraming mga bagay ay hindi opisyal na tsismis lamang, o ilang mga ilusyon na teorya na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kunin ang digmaan ng mga Diyos at demonyo bilang isang halimbawa. Ang mundo ay nagsasalita tungkol dito. May mga tao na nagsasabing ito ay ang digmaan ng mga Diyos at mga demonyo noong sinaunang panahon, ngunit ang iba ay nagsasabi na ito ay ang digmaan ng mga Diyos at mga demonyo sa simula ng panahon ng mga tunay na Diyos. Siyempre, kabilang din dito kami at ang mga tao ng Central Plains sa mundo ng Xuanyuan. Gods and Demons War. Ito ay kasabay ng ilang mga sinaunang alamat, kaya isang bagay ang nangyari, ngunit ito ay ipinasa din noong sinaunang panahon. Napakunot ang noo ni Luo Shier, ibig sabihin ni Ama, ang nangyayari ngayon ay kapareho talaga ng ilang bagay sa nakaraan, iyon ay, ang tinatawag na kasaysayan ay tila paulit-ulit. Bilang karagdagan sa mga fragment ng mga sinaunang tala, kaya, maraming bagay, napakagulo. Malakas na tumango si Luo Jin, tama, kaya iniisip ng ilang tao na may taong sadyang gumamit ng mga makasaysayang kaganapan ng 8 Directions World bilang blueprint upang lumikha ng sinaunang paksa. Ngunit ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang gulong ng kasaysayan ay lumilipad, at natural na maraming bagay ang mauulit, ngunit ang kakanyahan ng dalawa ay magkaiba. Halimbawa, ang 8 devils sa harap mo ay laban sa langit. It is the biggest difference in the great war of the 3 gods and demons. Ang mga imprint ay likas na mga halimaw. Tulad ng mga dakilang likas na kayamanan ng sangkatauhan, hindi sila huwad ng mga tao. Sila ay parang langit at lupa, natural at hindi makamundong mga kayamanan. Natural, ang kanilang kapangyarihan ay ganap na hindi maihahambing sa mga tao. Ito ay Rumord na ang unang labanan sa pagitan ng mga sinaunang Diyos at mga demonyo, ang imprint ay doon. Ang porma sayon na nabuo ng 8 mahusay na tagapagtanggol gamit ang imprint, na nagsasama ng malawak na hanay ng mga pamamaraan, ay maaaring direktang bitag ang isang dakilang Diyos dito at maging mahirap na palayain ang kanilang mga sarili. Isipin mo, gaano kalakas ang pamamaraang ito. Sinasabi ng ilang tao na kung ang ganitong uri ng batas ay naipasa sa ikalawang digmaan ng mga Diyos at demonyo, kung gayon ang 8 Directions World ay maaaring hindi ang kaharian kung saan ang tatlong tunay na Diyos ay nagtutulungan, ngunit ito ay dapat na ang kaharian kung saan ang tatlong tunay na Diyos ay sumasayaw kasama ang mga Diyos ng aking lahi ng demonyo. Sinasabi rin ng ilang tao na kung ang ganitong uri ng batas ay ipapasa sa ikatlong labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, ang mundo ng Xuanyuan ay mawawasak, at ang ating mga demonyo ay maaaring mangibabaw sa mundo ng Central Plains, sa halip na manirahan at magtago sa mapait na lugar sa hilaga na ito. Bagaman lahat ng mga alamat na ito ay pinalabis, at walang nakakaalam kung gaano sila ka-exaggerated, kahit anong sabihin nila, maaasahan sila ng mga demonyo. Natural, mayroon din silang mga pambihirang kakayahan. Biglang nag-alala si Luo Yinger, pare, ayon sa sinabi mo, hindi ba? Napahamak si Han Sanchen. Tumaas ang kilay ni Luo Jin. Medyo nagulat sa tanong na ito, hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong mo. Una sa lahat, kung ang 8 Demons Against the Heavens ay talagang sinaunang batas ay isang tanong, ang ibig kong sabihin ay kung gusto lang ba ng 8 Demons na palakihin ang momentum, at gumamit ng ilang espesyal na paraan para gayahin ang mga sinaunang pamamaraan. Kung ito ay huwad, ito ay natural na pareho ang hugis ngunit iba ang diwa, at ang kapangyarihan nito ay hindi malalaman. Pangalawa, kahit na natutunan ng 8 demonyo ang mga sinaunang pamamaraan, ang kanilang sariling lakas ay natural na hindi kasing lakas ng 8 tagapag-alaga, kaya ang paggamit ng 8 demonyo laban sa langit ay maaaring hindi maisigawa ang kanilang buong kapangyarihan. Sa huli, nakilala nila si Han Sanchen. Siyempre, si Han Sanchen ay hindi maaaring maging lakas ng kinubkob na Diyos sa alamat, ngunit sa kabaligtaran, ang 8 dakilang demonyo ay hindi ang orihinal na 8 tagapag-alaga.
Kung ang pagkakaiba ng lakas ay kapareho ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng 8 tagapag-alaga at ang nakulong na Diyos ay hindi rin alam. Tumanggo si Luo Yinger, ang ibig sabihin ng ama ay kahit na totoo ang porma sayon, kung ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ni Han Sanchen at ng 8 kasalukuyang mga demonyo ay mas malaki kaysa sa agwat sa pagitan ng 8 tagapag-alaga at mga Diyos, tapos may chance pa si Han Sanchen. Panipi, tumanggo si Luo Jin, syempre, ngunit ito ay isang idealized na estado. Dahil, huwag kalimutan, bilang karagdagan sa paghahambing ng gayong mga puwang, kailangan mo ring isaalang-alang kung ang puwang sa lakas ni Han Sanchen ay maaaring makabawi sa pangangailangang labanan ang sinaunang marka. Panipi, kahit na ang 8 taong ito ay maaari lamang gumamit ng 10% ng kapangyarihan ng imprint, ang mga sinaunang bagay ay suntok na ngayon. Ano naman ang opinyon ni tatay? Sabi ni Luo Yinger. Kumunot ang noo ni Luo Jin, nag-isip sandali at nagbigay ng sagot, kung noon pa, sinuportahan ko sana si Han Sanchen. Bagamat alam kong nakakatakot ang lakas ng mga taong ito, si Han Sanchen ay maaaring ituring na isa sa mga iniisip ko. Ang tinatawag na niyan sayang ay hindi isang resulta o pag-asa na maaaring isugal, at pagsusumikap upang makamit, ngunit mas katulad ng isang saloobin. Ang pagbili ng 2 kulay na bola, kahit na ang unang premyo ay sapat na mataas, karamihan sa mga taong bumili nito ay hindi inaasahan na manalo nito. Nagdaragdag lamang ito ng maliit na posibilidad sa isang boring na buhay. Isipin mo, iyon ang ibig sabihin. Gayunpaman, hindi ko talaga inaasahan na ang grupo ng mga espesyal na sugo ay makakagamit ng ganoong sinaunang pamamaraan. Kaya naman, kung gusto mong maghusga ako sa oras na ito, sa palagay ko. Mapait na ngumiti si Luo Yinger, ang ibig sabihin ng ama ay hindi mo iniisip na si Han Sanchen ang mananalo, hindi ba? Hindi ito itinanggi ni Luo Jin, kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin ang isang dahilan kung bakit maaaring manalo si Han Sanchen? Dahil ba sa napakaraming iba, o ano? Tiyak na hindi makakasagot si Luo Yinger, dahil walang mga pakinabang si Han Sanchen, ngunit mga kawalan lamang. Intuition. Oo, intuition. Hindi masabi ni Luo Yinger kung bakit siya nagkaroon ng ganitong intuition, dahil alam niya na bagamat madalas na may mga kaso kung saan tumpak ang intuition, ang mga bagay tulad ng intuition ay kadalasang nakabatay sa ilang pangkalahatang teoretikal na batayan. Halimbawa, intuitively mong nararamdaman kung ano ang isang bagay, ngunit dapat itong kombinasyon ng pag-iisip at iba pang pag-i-schedule, na nagbibigay sa iyo ng pangkalahatang direksyon. Ngunit, maaaring manalo, si Han Sanchen, ngunit ito ay isang intuition ng walang anumang babala. Matapos bahagyang matigilan si Luo Jin, bahagya siyang ngumiti at sinabing, natatakot ako na hindi ito ang iyong intuition, ngunit ang iyong wishful thinking. Gustong-gustong magpaliwanag at pabulaanan ni Luo Yinger, ngunit hindi siya makapagsalita ng makarating sa kanyang bibig, dahil pagkatapos itong pag-isipang mabuti, hindi niya matukoy kung ito ba ang kanyang intuition o ang tinatawag na wishful thinking. Han Sanchen, wala akong anumang mga panalong puntos, at wala akong makita kahit isang bit. Umiling si Luo Jin ng may pagkabalisa, Yinger, bagamat matalino ka, bilang ama, noon pa man ay napaka-optimistiko mo sa iyong katalinuhan at higit na nagtitiwala sa iyong paghuhusga, alam mo rin ang puntong ito. Kaya lang sa pagkakataong ito, ang iyong paghuhusga, maaaring masyadong hilig. Sa mahabang panahon, dahil alam ni Luo Jin na matalino ang kanyang anak, anuman ang mga desisyon na ginawa ni Luo Yinger, kahit ilang desisyon ay tila hindi kapanipaniwala, siya ang matibay na taga-suporta ng kanyang anak. Ito ay hindi lamang pagmamahal ng isang ama bilang isang bundok, ngunit higit sa lahat, ito rin ay ang pagtitiwala sa kakayahan ni Luo Yinger. Sa pagkakataong ito, pinili niyang pumunta sa kabilang direksyon. Walang mood swing si Luo Yinger, naiintindihan niya ang desisyon ng kanyang ama. Pare, naiintindihan ko. Sa sandaling nag-usap ang dalawang mag-ama, si Han Sanchen, na kinubkob ng 8 tao sa kalangitan, ay nasabit na ng 8 spell sa lubos na sakit. Ang 8 pag-atake ay mahigpit na bomb alot sa kanyang katawan, iginapos siya na parang 8 lubad, ngunit hinampos siya na parang 8 latigo na bakal. Kahit na naging demonyo si Han Sanchen, sinakop ng demonyong enerhiya ang kanyang buong katawan, at halos mawala ang sakit, ngunit napakasakit pa rin kaya halos mapangiti si Han Sanchen.
Ang nagngangalit na enerhiya ng demonyo ay lumabas sa kanyang katawan dahil ang kanyang katawan ay masyadong masakit, at ang tuktok ng langit ay tila naapektuhan din ito at naging mababa at madilim. Guys, namamatay na siya. Han Sanchen, wala ka nang hihigit pa dyan. Sinasabi ng lahat na si Han Sanchen ay napakalakas, ngunit sa ating mga kamay, isang round lang. 8 demonyo laban sa langit, ikaw Han Sanchen ay hindi kahit isang langit. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong labanan? Sa pamumuno ng espesyal na sugo, ang 8 sa kanila ay labis na ipinagmamalaki ngayon, at tumingin sila kay Han Sanchen nang may pang-aalipusta at panunuya sa kanilang mga mata. Kung alam natin na napakasimple, bakit natin sasayangin ang ating mga tropa at patuloy na umatake ng mahabang panahon? Kung aakyat lang tayo ng 8 tao, matagal nang maayos ang lahat. Oo, okay. Hindi maiiwasan na maraming gabi at panaginip. Lahat, samahan mo ako sa pagsisikap na patayin si Han Sanchen. Ang espesyal na sugo ay sumigaw, at ang 8 tao ay agad na muling nagpalakas ng kanilang lakas. Biglang, ang liwanag ng mga spell na ginapos ng lahat kay Han Sanchen ay nagsimulang magbago ng husto. Ang liwanag na orihinal na pula ay naging pula ng dugo sa isang iglap, at ang liwanag na orihinal na asol ay naging asol na langit sa isang iglap. Si Han Sanchen, na nasa gitna, ay lubos na nasasaktan sa 8 sinag ng liwanag. Si Han Sanchen ay umungal sa sakit, at ang kanyang trahedya na boses ay halos umalangaw-ngaw sa buong Yetian City. Bagamat hindi pa niya naranasan ang ganoong uri ng sakit, maiisip ng lahat ng nakarinig ng boses kung gaano hindi komportable si Han Sanchen. Bagamat ang 4 nina Daoskar at Hyjin ay nagbabantay sa kani-kanilang pwesto sa oras na ito, hindi nila maiwasang magmadaling tumulong. Nang marinig nila ang boses. Gayunpaman, may isa pang utos si Han Sanchen, at ang 3 pader na kanilang binabantayan ay nilusob ng mga kaaway. Dahil ang defense line ni Pimo ang pinakamahina, si Daoskar ang nakasuporta dito. Kung hindi humihila si Pimo, kasama ang karakter ni Daoskar, baka sumugod siya para tulungan si Han Sanchen. Damn it, the leader is suffering so much. But we can't help him with anything. The so-called Polar Bear Legion is nothing but a disgrace. Kinagat ni Pimo ang kanyang mga ngipin, huwag mong pag-usapan ito, ako ay isang apprentice, higit na hindi komportable at mas galit kaysa sa iyo, ngunit sumusumpa ako, magsasanay ako ng husto sa hinaharap, at ayaw kong maulit ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Tama, kung malalampasan natin ang oras na ito, sumusumpa rin si Scar sa Diyos na ito na ang huling pagkakataon. Pagkatapos kong bumalik, kahit na mag-practice ako hanggang sa magsuka ako araw-araw, tiyak na malilinis ko ang kahihiyan ngayon. Habang natahimik ang dalawa, biglang parang gumuho ang langit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!